Sa tagal na din ng panahon, hindi na kinaya ni Jeanie Buss na bayaran yung contract ng mga player kasama na yung tax ng Lakers. Kaya ibinenta na ng LA ang kanilang majority shares kay Mark Walter, ang CEO at may-ari ng LA Dodgers na nagbigay din ng malaking kontrata kay Shohei Ohtani. Si Mark Walter parang business partner ni Magic Johnson na agad din nag-post at kinongratulate si Jeanie Buss na good decision ang ginawa niya at kay Mark Walter binigay yung majority shares. Deep pocket ang meron siya, hindi po problemahin ang tax at yung payroll. Kaya din pala tong si Reeves gustong magstay sa LA dahil sa report para mag-champion ang Dodgers dati. Gumastos itong si Mark Walter ng mahigit 1.5 billion sa loob ng 2 season kaya gano'n na lang din ka-excited yung buong LA fans. So wala pa naman talaga nilalabas na report based lang to sa mga assessment. Nasa 10 billion ang reported value ngayon ng Lakers. Nasa 66% ang share ng Buss family. Sa 66% na yon, 11% ang kay Jeanie Buss base to sa iniwan ni Jerry Buss sa pamilya niya noong 2013. Hinati niya sa kanyang will yung 66% sa kanyang mga anak. Nasa 6.6 billion ang estimated value sa Buss family base sa share nila sa Lakers. Si Mark Walter naman, minority share owner ng Lakers na nasa 21 or 27% ang binili niya noong 2021 mula kay Phil Anschutz, ang may-ari ng Staples Center bago pinalitan. Noong 2021 din, si Mark Walter ang may rights na bilhin yung 66% ng Buss family. Pero dahil sa malaki pa rin ang share ng Buss family, sila pa rin yung may control sa Lakers. At yun din ang time na nagsimula magkaroon ng problema si Jeanie Buss pagdating sa tax. Hindi naman binanggit kung ilang percentage ang binenta ng Buss family, pagpalagay na lang nating nasa kalahati or higit, magiging majority owner pa rin at magte-take ng control si Mark Walter dahil makukuha niya yung majority shares na around 50 to 60% pataas. Para kasi mabenta yung 66% na share ng Buss family, kailangan mag-agree nung 6 na magkakapatid. So pwedeng maglagay doon na may iwan na share or kaya pagkakasunduan. Dahil lang after ng 2013, nung makuha ni Jeanie Buss yung control ng Lakers, sumasakit na ang ulo niya doon dahil nga sa shares. Tapos na rin yung era ng Buss family na nagsimula pa ng 1979. Tapos na rin ang paghihirap ni Jeanie Buss. Hindi talaga naman siya ang may-ari, siya lang yung representative ng Buss family. Kaya nilagay ni LeBron yun sa pelikulang Hustle. Mukhang billionaire na lang talaga ang kaya mag-take control ng mga NBA teams ngayon. Sa dalawang pinakakilalang franchise na benta na, ang Celtics at Lakers. Kung katulad lang din to ng kay Mark Cuban, ang take ng control ng bagong owner ng Lakers magiging October or kaya next year after March. Naging trending din si Luka after ng pagkakabenta ng shares ng Lakers kay Mark Walter na merong 6.1 billion na net worth. Isa sa pinakamayaman din ngayon na team owner. Yung kinoment pa ni Ben Newell na writer ng MLB na bibigyan ng deferred contract si Luka until 2075 kung may mundo pa niyan. Dahil si Shohei Ohtani merong $700 million na kontrata sa loob ng 10 taon na pinirmahan niya. Pero iraran yun hanggang 2034. Parang sa report na yun aabot pa yung kontrata nitong si Shohei Ohtani until 2044. May mundo pa rin pa nun. Parang sa report na yon, aabot pa yung kontrata ni Shohei Ohtani o babayaran siya ng Dodgers until 2044. Malamang retire na siya nun. Isang joke pa ang sinabi ng writer ng NBA na si Jeanie Buss natakot sa pending Luka contract at sa life without LeBron. Pero ngayon nga, dahil deep pocket ang mag-handle ng Lakers, yung last time na sinabi ko sa last episode na gagamitin ng ibang executive yung pressure ng Lakers, mag-iiba na dahil walang limit di umano ang makukuha nilang player via contract o via free agency. Magiging prime destination ulit yung Lakers. Baka kasi merong player ang naghahangad ng Shohei Ohtani contract pero iba ang rule ng NBA kontra sa MLB. Hindi pwedeng mag-deferred ng contract. One day before, bago yung report ng pagbenta ng Lakers ng kanilang share, sinabi kasi ni Reeves na gusto niyang maging Lakers for life. Mukhang nakatunog si Reeves na ibebenta na yung shares ng LA. Hindi na magiging problema yung kontrata niyang hinihingi.
Pero dahil prime location pa rin ng Lakers, mag-iiba ulit ang target player nila. Kaya din pala si LeBron parang ayaw muna mag-retire. Kakaiba din kasi yung last 2 days. Katulad lang din naman ng ibang billionaire gaya ni Steve Ballmer, kahit meron deep pocket or unlimited na pera, limited lang din na magagawa nila dahil sa mga rule. Kumbaga, basta lumagpas ka na sa second tax apron, limited na ang magagawa o makukuha nilang player kahit pa merong pang perang magagamit para mapasign ang isang big time player.